Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today, in the first reading, the people of God in the book of the prophet Isaiah have come up with a realization. Ano yung realization nila? The true peace can only be achieved when they put their trust in God. Ang tunay na kapayapaan, makakamit lang natin kapag inilagay natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. How did they come up with that realization? Because of their experiences. Ano ba yung mga naranasan nila? Magandang tingnan, before that point in the reading, the people of God in the book of the prophet Isaiah have experienced turmoil and distress. Maraming mga kaguluhan na nangyari sa kanilang mga buhay. Bakit? Isa na po dito, pwede nating tingnan yung kwento tungkol kay King Ahaz. Ano po yung nangyari kay King Ahaz? Si King Ahaz po, sa kanyang paghahari doon sa bayan na iyon, may dumating na mga threat sa kanyang bayan, sa kanyang kaharian. And the Lord told him, ask a sign from Him, ask a sign from me, and I will give you help. Pero ano pong ginawa, anong pinili ni King Ahaz? Pumili po siyang kumampi sa ibang kapangyarihan. Nireject niya yung tulong na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanila? Sila'y bumagsak at naging alipin. Their distress is because of their decision to reject the help that comes from the Lord. At ganon din po yung pinapaalala sa buhay natin. Magkakaroon ng maraming kaguluhan sa buhay po natin kapag patuloy nating isasantabi yung tulong na ibinibigay ng Panginoon. Kapag isinasantabi natin yung ibinibigay niyang grasya sa buhay natin. Pero napakaganda po, dahil sa epekto ng kanilang pagsuway, pagtalikod, bumabalik sila sa ating Panginoon at hindi naman sila pinapabayaan ng Diyos. Gusto ko pa pong tingnan, ano pa po yung mga pagkakamali sa buhay natin na pwedeng magbigay ng epekto ng kaguluhan sa bawat buhay din natin. Isa pa pong pwede nating tingnan na pagkakamali, hindi lang ng bayan ng Diyos sa Biblia, pati na rin sa atin sa ngayon, ay kapag hindi natin pinapakinggan yung salita ng ating Panginoon. Kapag hindi rin natin pinapakinggan yung salita ng Panginoon, pwede rin itong magdulot ng kaguluhan sa buhay natin. For example, alam po natin, we know that the Word of God gives us direction so that our lives will be well-lived, so that we will be able to avoid certain distractions because the Word of life leads us to everlasting life. Maganda pong ikumpara ito sa mga salita ng ating mga magulang. For example, when I was still a kid, nung bata pa po ako, palagi pong maraming paalala yung nanay ko. Isa pong paalala ng nanay ko, sa bahay po kasi namin, kung makikita niyo po yung railing na iyan, meron pong hagdan kami paakyat ng aming tahanan. Minsan po pasaway ako ng bata po ako. Alam niyo po yung ginagawa ko? Pinapasok ko yung ulo ko sa pagitan ng mga pillars. Sabi ng nanay ko, huwag mong gawin iyan. Baka maipit yung ulo mo dyan. Pasaway nga, hindi nakikinig. Isang araw, pagpasok ko po ng ulo ko, hindi ko mailabas. Anong nangyari sa akin? Nagkagulo-gulo na yung kalooban ko. Umiyak na ako, sumigaw na ako, Mama, tulungan mo ako. Tinulungan naman po ako ng nanay ko. Nailabas ko yung ulo ko. Anong sabi niya? Ayan kasi, hindi ka nakikinig. In that experience, I am reminded, especially now, to take seriously the instructions coming from the Lord
because it is for my sake, it is for my salvation. Ayoko pong umabot sa buhay ko at ayoko rin pong umabot sa buhay ng bawat isa sa atin. Nasasabihin na lang sa atin, dahil tayo ay napahamak na, yan kasi hindi tayo nakikinig. Magkakaroon ng kaayusan, kapayapaan kapag yung buhay po natin patuloy na bukas na pakinggan ang salita ng Diyos. Huling example po, in our readings, in our first reading, we heard that the people of God have experienced distress because they chose other gods. They chose other powers of this world. In my experience, I experienced distress because I did not listen to the words of my mother that wants only my safety. Ito po, isa pang pwede nating tingnan na pwedeng maging sanhi ng kaguluhan at distress sa ating buhay ay kapag nakakalimutan po natin yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pong example na karanasan po ito? Minsan po may isang nanay na lumapit po sa akin. Sabi po nung nanay, sabi niya, "Father, alam mo, meron po akong 2 anak at maraming mga pagkakataon hanggang sa ngayon, nag-aalala po ako. Ang tanong ko sa kanya, ano yung inaalala mo? Bakit parang bagabag na bagabag ka?" Kasi daw ang iniisip niya, hindi niya alam, isang araw baka bigla na lang siyang kuhain ng Panginoon. Sabi ko, grabe naman yung inaalala mo. Tapos, ang tanong ko sa kanya, ano yung ginawa mo sa kaguluhan ng kalooban at pag-aalala na nangyayari sa kanya? She turned to God in prayer. Day and night, sabi niya, "Father, day and night, I pray to God. I ask for peace." And one day, while praying during the morning, she received a memory. Ano po yung pinaalala sa kanya ng Diyos? Yung sarili niyang karanasan. Nung bata po siya, kasama yung mga kapatid niya, maaga rin po silang naulila. Pero naging maayos naman po yung buhay niya sa ngayon. Pag tinitingnan niya, maayos yung kanyang pamilya. At yung paalala po na iyon, na kaya palang maging maayos ng buhay kahit na may mga hindi inaasang pangyayari. Yun po yung nagbigay ng kapayapaan sa kanyang estado ng panahon na iyon. Na inisip niya, na-realize niya na kung hindi ako pinabayaan ng Panginoon, alam ko rin na yung mga anak ko, yung aking pamilya, ay hindi niya rin pababayaan sa kanilang mga buhay. Sa kanyang bagabag, pag-aalala, she turned to God in prayer and she was reminded of God's presence throughout her life. Yun po yung mahalagang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Yes, there will be distress. Yes, there will be difficulties and problems. But remember that God is always with us. And in the gospel, He is reminding us of His presence, inviting us to come to Him whenever we feel tired and burdened. Pinapaalala ng Diyos na palagi siyang nandyan. Nauna siyang dumating para buksan yung kanyang sarili, para may tatakbuhan tayo whenever we are in difficulty and on the verge of losing hope. Pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon na palagi tayong may pwedeng takbuhan. Huwag nawa tayong ilayo ng mga kaguluhan na dumarating sa ating mga buhay. Bagkus sa mga pagkakataon na tayo'y nahihirapan, maalala natin ang salita ni Jesus, "Come to me, all you who labor and are burdened." And also today, we are reminded that God sends other people, especially our mother. We celebrate today the memorial of Our Lady of Mount Carmel. Pinapaalala po ng celebration na ito na si Jesus, pinapadala yung kanyang ina bilang ating ina rin. Pwede rin natin siyang takbuhan upang tayo ay makarating sa patutunguhan natin sa kalangitan, sa piling ng Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.